Meron akong friend na paulit-ulit na nahihirapan, nagtatanong kung bakit daw hindi niya makalimutan ang kanyang ex. Nai-stress siya kasi kahit anong gawin niya, naalala niya pa din. And she is asking actually, paulit-ulit, anong dapat niyang gawin? Gumagala naman siya, tapos pag uwi niya, balik pa rin sa dati. Ang hirap naman ng kanyang problema, no? Pero ang advice ko sa kanya ganito, kasi galing ako dyan eh. I can say na the best ako pagdating dyan. Alam mo, friend, sabi ko, ang pinaka-better mong gawin is that isipin mo yung mga negative na ginawa niya sa'yo. Isipin mo yung mga pagkukulang niya sa'yo. Isipin mo yung mga inaasahan mo dapat na gawin niya sa'yo na hindi niya nagawa sa'yo. O, di ba? Nalito ka na. Pag nalito ka, makakalimutan mo siya. Charot lang. Pag naisip mo yung mga negatives na yon, ibig sabihin, yun yung makakatulong sa'yo para at least magalit ka slightly. Kasi sa una talaga magagalit ka eh. Pagka naka-move on ka na, maaalis na ang galit mong yan. Yun ang pinaka-the best na gawin para at least mapipilit mo ang sarili mong makalimutan mo yung taong yon na sinasabi mo nga na nahihirapan kang kalimutan. Avoid thinking those memories na napa-inlove ka. Kasi nga, di ba syempre, yung lalaki ang unang nag-approach sa atin, na gumawa ng moves at saka nagpa-inlove sa atin. So, kalimutan mo na yung mga magaganda ginawa sa atin, sa'yo. Ang pinaka-the best, tandaan mo, alalahanin mo yung mga bagay-bagay na hindi niya nagawa tulad ng yung communication ninyo, na hindi siya naging consistent, yung mga promises niya, nagagala kayo, pupunta kayo sa ganyan, bibigyan ka ng ganito, hindi ka naman nabigyan. Madami mga bagay ng mga promises na hindi niya nagawa. So, yun yung pinakatatandaan mo, 'di ba? Kasi yun yung magsisimula ng pain. And then later on, unti-unti mamamalayan mo na lang, nakakalimutan mo na siya. At pagka nakalimutan mo na siya, syempre, maalis na rin pa unti-unti yung galit. Ganyan yun. Yun yung pinaka-the best. Isipin niyo mga kulang, yung mga pagkukulang niya, yun yung pinaka-the bagay na gawin. Okay? And isipin mo, siyang nanakit, ikaw ang sinaktan. So, hindi niya deserve na lagi siyang isipin, di ba? Deserve ng taong nagmahal na kahit pa paano makalaya siya. Siyempre, mahanap din yung ikaliligaya niya. Yun ang pinaka-the best. Isipin yung negative, isipin din yung sarili. Totoo yun, love yourself.